to the moon and let me play among the stars. And I am back, mga kasuyaan. Welcome again to my YouTube channel. Today, pakikialaman natin ang mga thoughts ng ibang tao. Pero bago yan, i-welcome muna natin ang ating very special guest na si Kami! Kami, and sasamahan ko si Vam na pakialaman ang mga notes or thoughts ng ibang tao. Yes, tama. Yeah, alam niyo yung sa Messenger, meron silang mga sinishare doon na mga thoughts. So, babasahin natin, pakikialaman muna natin at bibigyan natin ng mga kahulugan kung bakit ganon ang kanilang mga isinishare. Okay? Ngayon, umpisahan na natin ang pakikialam ng mga thoughts ng ibang tao. So, ang unang magbabasa ay si Cam. So, ang unang nakita ko sa notes sa messenger ko ay ito. Kuya, anang di natalab, oy. Oh, bakit kaya? Sa palagay mo, bakit napapagod na siya? Ano yan? Puyaan ng di natalab, oy. Ano yan? Pag sa Tagalog, ano na siya? Napapagod na siya dahil hindi na daw siya love. So, parang, napaghinaan na siya ng loob dahil parang ang kanyang mahal ay wala nang pakialam sa kanya or wala nang pagmamahal. Kaya yun yung mga na-share niya. Pero bakit naman kaya nawala na ng pag-ibig ang kanyang mahal? O, diba? Pero sana I pray for you na sana ay mahalin ka pa ng or magkasinabot pa mo ba? Sa mukha, hindi, you need to understand each other. Char! Sana, magkaintindihan kayo at, at maging malayo pa ang inyong pagmamahalan at sana yun na, nawala na siya ng pag-ibig sa'yo. Wala na tayong magagawa dun. So, move on. Kung kaya mo pa naman na ipaglaban mo. Pero kung hindi na, at ayaw na niya talaga, huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Kasi baka? Okay, yun na. Huwag mo nang ipilit ang sarili pag hindi ka na niya mahal. Okay? Love self-love pala. Okay, go. Second thoughts. So, ako na? Or ikaw? Anong masasabi mo pala sa sinabi niya? Ang masasabi ko sa sinabi niya na napapagod siya dahil baka di na siya mahal ay baka meron siyang nakita na hindi niya kaya baka nawalan siya ng pag-asa. O hindi ko din alam dahil baka sinabi niya lang yon para mabigyan siya ng time ng kanyang mahal na na sabihin na mahal pa kita. Ay! Nandito lang ako, ganyan. Sana maghiwalay kayo. Sorry, peace. Okay, yung pangalawa, ikaw naman ang magbabasa. Okay, dito tayo sa pangalawang thoughts. Let's go. Ito. Don't assume because in that way you may hurt yourself. Oh. So, anong masasabi mo doon? Ang masasabi ko sa sinabi niya ay wala akong masabi. Sige. So,
kung mag-assume ka daw, ay masasaktan yung sarili mo. Kaya wag ka na lang mag-assume para di ka masaktan. Dahil pati ako nasaktan din sa sinabi niya. Sige. Grabe ba? So, dapat talaga di ka mag-assume na gusto ka niya, ganun. Tapos, kapag nag-assume ka naman, hindi ka naman pala niya pinatatamaan. Yes, masakit yon. Mas masakit pa sa break up, charot. Ako nga, nag-assume nga ako nga crush niya pala ako, hindi pala. Ano daw? Ay, hindi ko din alam. May iba na kasi siya. Ayun. Sige. Ikaw naman, anong masasabi niya? So, anong masasabi ko? Anong masasabi niya? Ano daw? Okay. Don't assume because in that way you may hurt yourself. Sa palagay ko, sabi niya, pagkakaintindi ko dyan is huwag ka daw mag-expect masyado para hindi ka masaktan. Like for example, meron siyang pinapakita sa iyo na mga kalandian. Kalandian? Or parang mafe-feel mo ba na meron siyang gusto sa iyo, pero sa totoo lang naman is mabait lang naman talaga yung tao or ganun lang talaga siya mag-treat. Yes, tama 'di ba? Or ma-physical siya tapos ma-physical siya ba? Physical treatment siya, parang ganon. Tapos pala, wala lang palang kahulugan yan sa kanya. Parang friendly touch lang pala yun. Tapos sa'yo, binibigyan mo na pala yun ng kahulugan. Kaya, wag kang mag-expect na love na yun. Para hindi ka masaktan. Yun ang masasabi ko sa sinabi niya na thoughts na sinishare niya ngayon. So, ibang thoughts naman ang babasahin natin. And we will read again the other thoughts. So, let's continue. Go. So, ang napili kong basahin ay I learn, I change. So, para sa'yo, ang laban na to. So, ano ang masasabi mo sa sinabi niya? Sa akin pala yun. Nakalukay ka mag-explain. Okay. I learned, I changed. So, sa pagkakaintindi ko sa I learned and I changed is that natutunan na niyang mga pagkakamali niya at dun sa pagkakamali niya is meron tayong mga matutunan. So, balik-balik. Tama. Tama, may tutunan. May matutunan naman tayo. Learn from your mistakes. Yes, 'di ba? So dapat mag-ano na lang tayo. Ano daw? Oh, help me God. Hindi. Oh, dapat so meron na siyang natutunan at alam na niya kung paano 'yun i-correct yung mga pagkakamali niyang nagawa before. Dapat talaga pag-isipan natin yung mga ginagawa natin para hindi tayo magkamali kung ano man ang gagawin natin sa ating buhay. Ganon. So, let's start to the other thoughts. No, hindi. Magsisay ka pa kung anong masasabi mo doon, 'di ba? So, let's give her a round of applause. So, ang masasabi ko sa kanyang thought ay kaya siya nagbago, baka kaya siya natuto kasi may pagkakamali siyang ginawa na hindi naman tama. Tama. Kaya
yung pagkakamali na yon ay tinama niya. Tama! Tama, may tama. Sige. Kaya ayun. Kaya ayun, yung pagkakamali niya ay binago niya. Okay. Okay. Kaya sana maintindihan niyo kami. Ngayon, iwan ko lang sa kanya. Sige, naintindihan ka namin. Dalawa na tayong nagkakaintindihan. Intindihan So, niyo namin kami. the next thought is, I will choose, dito tayo sa ano. Oh, yun. Ito. It's, babasahin ko ha. Ito, English to guys. Why am I the only one standing stranded on the same ground? I-explain mo to ng maayos kasi ikaw ang mag-i-explain nito, okay? Ayaw ko mag-explain. So, bakit daw siya rang usa ba? Ngano daw siya ra usa o bakit siya nag-iisa na tumayo sa parehas na ground? Oh. Ang masasabi ko lang sa'yo, te, bakit ka nag-stander? Dapat, hindi ka mag-stander the same sa ground ng iba. Kaya, sa iba ka na lang mag-standing. Ayan. Para may kasama ka na. Oh, may kasama kang iba. You're not the only one stranded on the same ground. Dapat, maghanap ka ng iba para may kasama ka na. Oh, para hindi ka maging alone. Kasalanan mo dan yan. Mo din yan. Kaya, you need to go there so you don't be alone. No. So, dapat, hindi dapat, sige, ikaw na. Okay. Ang explanation ko naman dito is that, bakit siya naging stranded sa isang same ground. Ihahambing ko to sa pag hindi ka nagtsatsaga or hindi ka maningkamot ba in Tagalog, yun, nagtsatsaga nga, nagsisikap is diyan ka lang talaga sa sa place mo, magtatagal ka diyan kung hindi ka magsisikap. Dapat maging masipag ka, matyaga para ma-promote ka kung ano. Oh my God, ang hirap pag Tagalog. Kayo. Dapat magsikap tayo para umunlad ang ating Bayan. Ang ating sarili at tulong. Makapagbibigay ka ng tulong sa ibang tao. Kaya yun ang ihahambing ko sa sinabi niya. At magbabasa na naman tayo sa ibang thoughts kasi ang hirap ng Tagalog, ang hirap pa ng English. Babasahin ko para si Kami naman ang mag-explain. Mini-miss you. Mini-miss you? Mini-miss you. Mini-miss you. Okay. Mini-miss you. Anong ibig sabihin yan? Mini-miss you. So, ang masasabi ko ay, syempre, nami-miss ka. Miss you. Grabe ba? Bakit? Bakit kaya nami-miss na niya? Baka, kaya siya nami-miss o dahil hindi na siya nagparamdam sa kanya o hindi man lang, hindi naman, baka di siya nagchat-chat sa kanya, kaya ni-notes niya na lang. Para mabasa nung kachat niya. Yes, dahil baka hindi na siya, ginus na lang siya dahil baka yung babae ayaw niya sa kanya. Correct.
Okay lang yan. So, Kaya mo yan. Yeah, kaya mo yan, girl. Char. Boy So, ba? Ako naman, ang ma-explain ko dyan is mini-miss you. So, in the word mini is a little. Miss you is, nami-miss na niya yung tao. So, nami-miss niya lang ng kaunti yung tao. Pero, in the long run, miss pa rin niya. So, dapat yung, kung miss mo na siya, ba't di mo i-text or i-chat or i-video call? Marami namang mga ways para maano mo yung pagka-miss mo sa isang tao, di ba? So, dapat maghanap ka din ng paraan para makita mo siya, makita ka niya, at maging maging happy yung isa't isa niyo, 'di ba? Para matambalan na ba ang imuhang pagkauhaw. I mean, mabigyan na ng gamot yung pagka-miss mo sa kanya. 'di ba? So, next thought. And the next thought is that wa nagisin. In Tagalog, di na niya sinisin ang chat. Parang ganon. Hindi na niya sinisin ang mga chat niya. So, anong ma-explain mo doon at ano ang ma-say mo sa notes niya? So, ang masisay ko sa notes niya na bakit di na siya nagsisin yung kachat niya. Again, yung isa, miss. Ngayon, ang isa naman ay hindi na siya sinin. So, baka, kaya siya nag-notes ng bakit hindi siya sinin. Baka, busy yung kachat niya or may ginagawa pa ng iba or wala na talagang gana yung babae na, mag-chat pa sa kanya dahil boring siya kausap, ganun, charot. Oo, merong ganyan, no? Di na niya sinisin pag di niya na gusto yung lalaki or babae. Oo. Baka kaya pag kinausap ka naman niya, syempre, enjoy ka pag kausap siya, ganun. Tapos, maya-maya, hindi na siya nagsisin dahil, naboboard siya. Or baka, nasa spam ka na dahil, ayaw kanyang makita sa messenger. Kaya, ayun, nag-notes na lang siya ng, na siya gisin. Yeah, tama. Ikaw naman. Parang, ba't ba yung mong ituloy? Ituloy mo yan. Okay. Yung ko naman, nagisin is that, parang nagpapromise naman yung babaeng parang ganun. Parang, sige, ibibitin natin yan para ikaw, maghahabol ka sa kanya, parang ganon. Meron kasi mga ganyang na techniques para ikaw na lalaki or babae, mamimiss mo siya, maghahabol ka sa kanya, ano kayang ginagawa niya, but di na siya nagsisin, parang ganon. Technique yan, guys. Kaya wait ka lang kung magte-text yan sa'yo or mag-chat-chat sa'yo, ikaw naman ang magsisin. Tingnan natin kung sino ang magmimiss sa inyo. I swear na siya naman yung magsasabing, ba't naman sinisin na naman niya ako? Ba't hindi na siya nag-chat-chat? Ganon, technique yan. Okay, next. Pero, dapat wag ganun. Pag love mo, or parang nagka-mutual understanding na kayo, wag nyong ibibitin ba? Sabihin nyo na lang na, pag gusto nyong isa't isa, sabihin nyo na, wag nyo nang pabitin-bitin ba, kasi nasasaktan din naman yung mga ganyan. May feelings naman tayo, may tao din naman tayo ba, may feelings din naman tayong nasasaktan. Ganun, di ba? Ikaw nasaktan ka na nun? Practice lang yun.
lang, last last. thoughts na lang para, matapos na kami dito. Muna, nanay. Next is, sinong magbabasa? Ikaw na? Ako. So, explain mo na agad. So, ang nabasa ko ay kita, oy. In Tagalog. In Tagalog, ambot. Kita daw. Kita, oy. Kita, oy. Pag naman lang yun, shortcut ba sa masakit? Parang nasasaktan siya. Kita, oy. Kita, oy. Ang sakit naman. Ganon. So, explain mo, bakit siya sakit? Uy. Go. Baka, baka nag-chat yung niya, tapos nakipag-break, kaya sinabi niya doon, kita, oy. Yung wala ka nang magagawa dahil sabi niya, hindi na kita mahal. Siyempre, yung action mo, kita, oy. kaya pag hindi na kaya ng girlfriend or ka-MU nyo, sabihin nyo na lang ng kita, oy. Wag kang umiyak dahil mga weak lang yung mga umiiyak. Sabihin lang ng kita, oy. Sa sabihin nyo na lang sa words. Huwag nyo na lang iparamdam. Pero, mararamdaman natin yun. Yun masakit, di ba? Kita! Oy! Kita! So, next, ako na mag-i-explain. Or, yung kita, oy, or, meron siya, baka yung crush niya or yung girlfriend niya, may kasamang iba. Ouch! Sinabi na lang niya na, kita! Oy! Kita! Oy! Hindi niya na lang sinabi sa, hindi niya na lang sinabi sa girlfriend niya, uy, nakita kita na, may kasamang iba. At, ang sakit. Ang laban. Lumalaban siya, guys. Aray. May nakita siyang hindi katanggap-tanggap sa kanyang damdamin, kaya nasaktan siya. Dapat kasi pag hindi, tao lang talaga tayo, nasasaktan din naman tayo, di ba? Tama. So, baka yung way niya is i-share niya na lang yung thoughts niya para mabasa ng girlfriend niya or crush niya na nasasaktan siya ngayon. Ganon. Kita! Ay! Okay, guys. That's it. We're done about the thoughts of others, and salamat sa pakikinig ninyo. At alam naman namin hindi kayo makikinig dahil wala naman kayong pakialam sa amin. So, let's end this, and salamat kay Kami. Ay, meron pala siyang page, guys. Paki-support Kami page. Yeah, Kami sa sa Facebook. Okay? Thank you Kami page for granting my request to be my special guest today, and I hope there will be a next time. Yeah. So, you're welcome, and thank you for letting me share the thoughts na para samahan ka na pakialam yung mga thoughts ng iba. Yes, kasi nga, pakialamera tayong dalawa. Pair. And that's na. Goodbye and Bye-bye.